Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 7, 2025 at tayo po ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 11 verses 1 to 10. Sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari, tulad ng suplin mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Hindi siya hatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila ay batang paslit. Ang baka at ang oso ay magkasamang manginginaing. Ang mga anak nila ay magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse. Ang magiging palatandaan para sa mga bansa, ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya. At magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng panahon ng Adbyento at ating pong nasindihan ng ikalawang kandila sa korona ng Adbyento. At nawa, patuloy po natin na pagnilayan kung nasaan nga ba tayo sa ating paghahanda para sa nalalapit na pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ikalawang kandila ay sumasagisag sa kapayapaan. Tunay nga na sa ating narinig na unang pagbasa mula sa pahayag ni Propeta Isaías, ito yung kalagayan at magiging kalagayan, yung tunay na kapayapaan, wala nang kaguluhan, yung mapayapang mamumuhay, ang parang ipinapaliwanag dito na ang kahit ang sanggol o ang bata ay ilagay mo sa tabi ng ahas, hindi ito maaano o hindi ito masasaktan. Kaya sana patuloy natin na asamin. At syempre yung kapayapaan ay nagmumula din sa atin. Hindi tayo makakapagbigay ng kapayapaan kung tayo mismo ay walang kapayapaan sa ating kalooban. Kaya sana ito yung ihanda natin at ang kapayapaan ay nakukuha natin kung tayo po ay handang magbago, maghandang magsisi sa ating mga kasalanan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.